Goes to Psalm 117 at babasahin po natin ang talata. Psalm 117. By the way, it's just a trivia. Kaya pinaka-maiksi hindi mo ito matatawag na chapter eh. Pero kung i-consider natin yung chapter, ito na yung pinaka-maiksi dahil it only contains 2 verses, ano? Dalawang talata lamang. Ba't niyo ba? And then, nasusunod, yung Psalm 119, ito naman ang pinakamahaba. Ilan yan? 176 verses, 176. Samantalang itong Psalm 117, ito naman ang shortest. So, I don't remember having done any preaching on this text. Ngayon po lamang, parang challenge ko yung sarili ko na to bring a message out of this very short passage, Psalm 117. So, basahin po natin. Oh, praise the Lord, all ye nations, praise Him, all ye people, for His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. So ito po'y sulat po ni Haring David. And to give us a little background sa sumulat, bago po siya naging manunulat or musician sa mga awit at manunugtog, magaling siya tumugtog ng mga instrumento, flauta, harp, yan ang kanyang mga instrumento, Kaya po ay mahusay na maninitik or lyricist. Sa collection, itong Book of Psalms, actually this is a collection of songs. Kaya kahit patay na si David, inaawit pa rin ang mga awitin na kanya nakolekta. Kaya po nag-collect ng mga awitin ito. Because this is a collection of several songs written not only by himself but also by other musicians like Asaph. May mga contribution dito si Asaph. Si Asaph, si Moses, maraming awitin si Moses dito, yung Psalm 91, kay Moses yan. So, majority nga lamang dito sa plot na ito ay galing kay Haring David. So, before he was a musician, siya muna po isang shepherd. Alam mo yung beginning niya, di ba? Siya yung youngest of the 8 children in the family. Kasi yung pangangalaga sa hayop ng family, it goes down from the eldest to the youngest. Kapag medyo kakailanganin na yung lakas ng panganay for other duties, especially sa pagsasaka, nalilipat yan sa younger brother. So kapag nailipat naman yung iba pang kapatid o anak sa ibang trabaho, sasali na naman yun sa sumunod na younger. Si David, siya naman yung youngest. So sa kanya nauwi ang pangangalaga sa mga hayop ng kanilang family. Dahil yung kanya mga kapatid na draft sa military, nalarin ko yan, sila Aminadab, Bikilan, mga kapatid niyan, I forgot the names, pero meron siyang 7 pang kapatid. Sabi ni Samuel, sabi ng Panginoon, wala sa kanila pinili ko na maging hari. Kaya sabi ni Samuel, meron pa bang ibang mga anak dito, anak na lalaki? Sabi na kay Jesse. Si Jesse yung tatay ng David. Sabi meron, pero he is the youngest. At wala naman siyang karanasan dahil nakalam lang yung trabaho ay isang tagapangalaga ng tupa. Sabi ni Samuel, patawag ko nga. Parating pa lamang sa David, binulungan na siya ng Panginoon. Samuel, siya na yung aking pinili. Kaya pagdating ni David, dinuhusan na siya agad ni Samuel upang maging hari sa Israel. And because he was a trustworthy na shepherd, sabi ng kasabihan nga natin, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, maaaring pagkatiwalaan sa malaki, di ba? So, gaano ka-dependable si David sa maliit na trabaho niya? Iaalay nga buhay niya eh. Alam niyo ba yun?
Nung nakikipag-usap na siya kay Haring Saul, sabi niya, Haring Saul, kung malalaman niyo lamang, baka ilang ulit na nalagay sa panganib ang buhay ng aking kawan. Pero ginagawa ko po, kahit nasa bibig na yan ng leon, inaagaw ko pa sa bibig ng leon yan. 2 ulit na naganap po yan, na yung dalawang mabangis na hayop, yung una ay leon, ang alawa oso. Kaya kita niyo naman itong pangamot pa ng likod ko, baga pinangangate. Kamay ito ng oso na pinutol ko. So, ganun ka-dependable si David sa kanyang trabaho. Kaya napagkatiwalaan siya ng mas malaking trabaho. And it goes for all of us, Ito po yung applicable sa ating lahat na kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, hindi po malayo na mapapagkatiwalaan din tayo sa mas malaking responsibilidad, mas sensitibo. Pero kung sa maliit pa lamang, hindi ka na dependable, hindi ka na mapagkakatiwalaan, malayo na maaasahan ka sa mas mabibigat o mas sensitibo na mga posisyon. So David was a good shepherd of the sheep. Sabi ng Panginoon, he will become a good shepherd of my chosen people. O yun, Kaya maganda po na anumang bagay na mapapaatak sa atin, responsibilidad o ministry, bigay natin ang ating best. Hindi po natin alam kung pwede pang ipagkatiwalaan ng Panginoon sa atin, kapag tayo ay mapapatunayan na anumang ating hawakan, talagang ibibigay natin ang lahat. Kung maalala niyo si Joseph, di ba? Lahat ng hawakan ng kamay ni Joseph, pinagpapala ng Panginoon. Kasi nga, siya po ganun ka-dedicated sa kanyang trabaho. At siya po sinasakayunan din ni Haring Solomon. Sabi sa atin Haring Solomon sa kanyang mga kawikaan, ang isang taong diligent sa kanyang trabaho, he will not stand before mean men. Hindi lang ordinaryong tao makakaharap mo. Balang araw, makakaharap mo yung mga dignitaries, mga matataas na tao. Maalala niyo yung malimit ko ginagamit na expression, si George Washington. Ito si George Washington, hindi naman siya yung Pangulo. Although meron pong Pangulo sa US, nakauna-unahan, ang pangalan ay George Washington. Ito sinasabi kong George Washington, ito yung slave, alipin, na negro, panahon ng mga negro slavery. Ang pinangalan sa kanya, George Washington. So, what's so good about George Washington na negro? No read, no write siya. Pero napakatindi niya sa dedication niya sa pagtatanim ng mga nuts. Lahat ng klase ng mga root crops, mula sa radish, mapasing kamas, mani, diba? Kamote, lahat ng mga crop na tumutubo sa bunga sa lupa. Nakaharap siya si Franklin Delano Roosevelt. Tinatawag siya ng presidente ng Amerika. Bakit? Ginawa siyang konsultant dahil sa extensive ang kanyang experience pagdating sa ganitong mga halaman. Ginawa siyang konsultant kasi gusto nilang palawigin ang palaganapin ang industriya ng mga nuts o ng mga root crops. Sa haba ng experience niya, ng kaalaman niya, kasi hindi lang yung prutas at pakinabang yan Maraming mga other products na may extract out of those crops. Alcohol. Diba? May mga gamot na may extract. So, alam yan kung paano sila mapakalagaan sa mga diseases. So, kung tayo may tapat sa maliit, sabi ng Bible, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Maalala niyo yung parable of the talents? Diba? Puro commendation ang dapat narinig ng mga tapat na alipin. Mabuti at tapat na katiwala. Mapagkakatiwala ka sa ilang talento, pamamalahin kita ng ilang syudad. Diba? Syudad na, kasunod. Pero saan siya naging tapat? Talento. So, same thing goes for us, each one of us. Kung tayo po dependable sa mga mapaatak sa atin na responsibilidad, hindi malayo na mas malalaking mga responsibilidad para bibigay sa atin ng Panginoon pagkakatiwala. So David was a good shepherd, and then later on, the Lord made him the shepherd of his chosen people. Siya po'y naging hari. Siya'y hari, hindi na lamang hayop ang kanyang pinapangasiwaan. Tao na
ang kanyang pinapangasiwaan, no? At buong bansa ang kanyang pinapangasiwaan. Siya rin po ay laging bantog na musician. At higit sa lahat, bukod siya siya'y hari, siya rin po ay propeta, no? In Acts 2:29. Basahin po natin ang Acts 2:29. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 29 hanggang 30. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is unto you, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God hath sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. So ano po ang nabanggit dito tungkol kay David? That he is a prophet. Siya po ay isang propeta. At ano ba yung propeta? No? Propeta, sila po isa sa commonly na alam natin, when we speak of prophets, sila po ay nagpe-predict, di ba? They predict future events. Pero ang isang misconception ng ilan, no? Ang isang misconception is that ang prophet ay hindi po lamang nagpe-predict. Ang prophets nag-i-instruct din. Kaya nga si Samuel, he also started a school for the prophets. Pero yung mga estudyante niya, ay hindi niya ginawang estudyante para mag-predict, kundi para mangaral, mag-instruct sa mga tao ng mga salita at katotohanan ng Panginoon. Okay? So, David was a prophet, dahil siya rin po ay nangangaral sa mga Israelita, at siya rin po ay maraming na-predict ng mga future events. Ano yung isa sa mga na-predict David? Marami. Alam niyo ba yung my God, why hast thou forsaken me? Yung Eli, lama sa baktali. Nasa Psalm 22 yun eh. Bago para sa amin ng Panginoon yun, nabanggit na ni David yun, my God, why hast thou forsaken me? Yan ba mga nabanggit ni David? For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So ano yun? Na-predict ni David na ang Panginoon hindi mabubulok, hindi siya papayagan sa libingan. Ano pa na-predict ni David? Na yung kanyang isang kaibigan, his own familiar friend, will lift up his heel against him. Isang kaibigan na magbibitray sa Messiah, referring to Judas Iscariot. Ano pa na-predict ni David? Ay yung damit ng Panginoon, yung isang portion ng kanyang damit na seamless, walang tugtungan, hindi nila titilasin at hindi nila pag-hati-hatihan, kundi pagsusugalan para makuha ng buo. That was also predicted by King David because he was a prophet. So, maraming angulo ang pagkatao ni David, no? Hindi lamang siya musician, siya shepherd, he was a king, and he was also a prophet. So, ano pong isang bagay na isa na mangyari ni King David, sa ating passage, Psalm 117, that all the world should worship. Ang kanyang sabi rito, oh, praise the Lord, all ye nations, praise Him, all ye people. So it is calling for a worldwide praise. And by the way, yan po ang title ng ating message, the worldwide praise. Isang pang buong mundo na pagpupuri. Okay? First of all, first thing that I'd like to speak about, ito po sa subject natin na worldwide praise, is its propriety. Its propriety. Ano yung its propriety? Na ito po yung tama lang, ha? It is just proper that the world should praise. According to Revelation 4:11, thou art worthy to receive glory and honor for thy pleasure, for thou hast created all things. For thy pleasure they are and were created. So the Lord Jesus, or God, being the Creator, siya po ay karapat-dapat lamang na purihin ng kanyang mga likha. Alam niyo po ba na sabi ng Bible, kung ang mga tao ay hindi magpupuri sa Panginoon, kahit ang mga bato ay kaya magpuri. Alala niya? Di ba yung sabi ng mga tumutuligsa sa Panginoon, patahitiin mo itong mga batang ito. Shut them up!
Di mo ba narinig ang mga sinisigaw ng mga bata nito? They are crying, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Kailan nangyari yan? The triumphal entry of the Lord. Jesus Christ, nagputol sila ng mga branches at ginawag-iway, mga damit nila inilatag sa daan at naglakad ang Panginoon, yung mga bata sumisigaw, Hosanna! Hosanna to the Son of David. Nagkalit ang mga Pariseo. Sabi niya, patahimikin mo ang mga bata ito at nagsisisigaw ng blasphemous sa mga bagay. Anong sagot ng Panginoon dahil? Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Mula sa mga pasusuhing bata ay dilitaw isang dalisay na pagpupuri. Out of the mouth of the sucklings ay genuine praises ang lilitaw. Dahil kung hindi kayo pagpupuri, kahit ang mga batong ito ay kayang sumigaw ng papuri sa Panginoon. Kayang pagpuri ng mga immaterial things. Kahit ng mga inanimate. Ano sabi ng Book of Psalms? The heavens declare the glory of God and showeth forth His what? His handiwork. Ang mga bagay-bagay, ang mga elemento sa isang kalawakan, ay napupuri sa Panginoon. And they show forth His handiwork. Kaya nga yung song na, How Great Thou Art. When I in awe, some wonder, consider all the works Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunders, Thy power throughout the universe display. So, ano naging attitude ng Then sings my soul. So, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. So, tama po lamang papurihin ng Panginoon. Tama lamang na yung kanyang mga nilikha ay maglulahati sa Kanya. Mag-glorify siya. So, it's just proper. According to Revelation 4:11, for Thy pleasure they are and were created. So, the Lord is worthy of praise. The Lord is worthy of worship. The Lord is worthy of glorification. Ang sabi ng Romans 11:26, by Him, through Him, and to Him are all things. So, ano tinutukoy ng verse na yan, Romans 11:26? Sa pamamagitan niya, nagkaroon lahat ng mga bagay. It's through Him. And by Him, sabi na by Him, sa pamamagitan niya, nape-preserve lahat ng bagay. So, things are preserved not because of the law of nature, but because of God. Sabi ng Colossians 1:17, by Him all things consist. Sa pamamagitan ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay napipreserve. At sabi ng Romans 11:6, and to Him. Ano yung sabihin ng to Him? Tatlo yun eh. By Him, through Him, and to Him. So, when you say by, ano yan? For of Him yata una, no? Of Him. Ano ito na? Romans 11:26. For of Him. Ano ito na? Through Him. And then, to Him. So, meron tatlong objective siya mga pag sinabi of Him, kayong origin, siya pinagmula ng lahat. When we say of Him, it is of Him that all things are. Dahil sa Kanya lumitaw ang lahat ng bagay. Siya nag-originate ng lahat. When we say through Him, it refers to what? Preservation. Kaya nag-preserve ang lahat ng bagay ay dahil din sa Kanya. Or nasusustain. Kaya nananatili ang lahat ay dahil din sa pamamagitan niya. And pag sinabing to Him, it refers to the end or the goal. The goal of all things is the glory of the Lord Jesus Christ. Siya rin po ang kauwian ng lahat. Ang kaluwalhatian pa rin niya, ang kauwian ng lahat. Yan ang ibig sabihin ng Romans 11:26. Sa pamamagitan niya, lumitaw ang lahat. Sa pamamagitan niya, napapanatili ang lahat. At siya rin ang
kauuwian ng lahat ang kanyang kaluwalhatian. Kaya yung sinasabi ni David na worldwide praise, karapat-dapat po ang Panginoon sa pagbuong mundong pagpupuri. Dahil ang buong mundo ay likha ng ating Panginoon. Number 2, meron tayong problema. It's impossibility. Yan, ang malaking problema. Number 2, no? It's impossibility. Imposible ba ang worldwide praise? Yes. Bakit po imposible? Bakit ang buong mundo ba nakakakilala sa Panginoon? Nung lumang tipan, panahon ng lumang tipan, anong bansa lamang ang nakakakilala sa Panginoon? Di ba bansang Israel lang? Yan po ang sinasabi sa Romans chapter 3, 1 and 2. Ano sabi ng Romans 3, 1 and 2? Anong advantage meron ng mga Hudyo? Marami! Lalo na sa lahat, sa kanila mga magulang, sa kanila mga pangako, at sa kanila pinagkatiwala ang mga oracles of God. Ibig sabihin, ang nation of Israel lamang ang may revelation tungkol sa Diyos. Sila lamang ang mayroong knowledge of the true God. While the rest of the world, ang buong mundo, ano na? They were blinded. The rest of the world is alienated to God and without knowledge of the true God. Walang kaalaman tungkol sa tunay na Diyos. Ano ba ang religion ng buong mundo? Maliban sa Israel. Iba ang religion ng buong mundo? Polytheism. Ano yung polytheism? Beliefs or worship of the plurality of God. Napakarami, kaya nga poly. Pag sinabing polyclinic, sari-sari, no? Sinabing polygon, it is it contains many sides. Kaya polygon, polygamy, plurality of wives, kaya polygamy. Pag sinabing polytheism, plurality of God, belief in the plurality of God. Iba yan ang religion ng buong mundo. May Diyos ang dagat, si Neptuno. May Diyos ng digmaan, Diyos ng digmaan, si Apollos. May Diyos ng kagandahan, si Venus. Meron silang Diyos ng pinakapinuno ng lahat ng mga Diyos, si Zeus. Meron silang Diyos ng apoy. May Diyos ng kadiliman o ng libingan, si Poseidon. Ano? Sari-sari, ano? Ang kanilang mga Diyos, mga sinasamba. Yan ang ating reliyon ng araw dahil walang pagkakilala sa Panginoon. Basahin niyo yung Efeso 2, 11 and 12. Ephesians 2, 11 and 12. Pakibasa ko. Kindly read Ephesians 2, 11 and 12. Ito natin makikita na ang mga bansa na maliban sa Hudyo, wala nang pagkakilala sa Panginoon. Pakibasa na, Brother JR, pakibasa. Loudly, with feelings. 11 and 12. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Verse 12. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Pero yun yan, ano? Hindi lamang, stranger, alien pa yan. Stranger na, alien pa, without hope, without Christ, and without God. Sino yan? Kami lang ang Pilipinas dyan. Makakapagpuri ba ng tama yan? Walang pagkakilala ng tunay na Diyos. Ano ba ang tunay na Diyos? Monotheistic, hindi polytheistic, right? Monotheistic, there is only one God. At maliban sa Kanya, wala nang iba. Pero ang mundo, ano paniniwala? Napakaraming Diyos. Including the Philippines. Kaya imposible ang worldwide worship. Number 3, ito naman, it's possibility. Kanina, it's impossibility. Bakit? Israel lang ang may pagkakilala sa tunay na Diyos .
Sila lang may pagkalat sa katotohanan according to Romans 3:1 and 2. Anong advantage meron ng mga Diyos? Sabi ni Paul, marami. Sa kanila mga magulang, sa kanila mga oracles of God, sa kanila na-reveal ang pagkaalam sa tunay na Diyos. Eh paano yung hindi Israel? Di wala. Walang alam sa tunay na Diyos. Kaya hindi makakapagpuri ang ibang bansa ng pagpupuring tama sa Diyos. Dahil hindi nila alam ang katotohanan at hindi kilala ang tunay na Diyos. Pero, pag-usapan naman natin, it's possibility. Kailan nagsimula ang posibilidad na makakapagpuri ang buong mundo? Actually, nangyari na yan eh. Di ba? Meron pa bang lugar sa mundo na walang simbahan? Mga true church? Magsabi nga kayo, communist countries, wala pang Kristiyano doon? Kaya nga sabi sa Lord, di ba? Tatawagin akong Diyos ng mga bayang hindi nakakakilala sa akin. Tinuturo dyan, Gentile nations. Kasama ba Philippines sa Gentile nations? Yes. Eh, sana nanggaling ang mga church ngayon? Gentile na eh. Actually, ang client, ang ano ngayon, ang mga nagpo-provide ngayon ng mga churches, Gentile nations na eh. Supposed to be, ang intention ng Panginoon, ng Israel, ang magmimisyon sa buong mundo. Wagka sa bagay, natapos na ng Israel yan, through the ministry of Apostle Paul. Kaso ngayon, nabaligtad, ang nation of Israel, hindi na siya yung client nation. Ang Gentile nations na ngayon, ang nagpapadala ng missionary sa Israel, dahil marami sa Israel, hindi pa rin naniniwala kay Jesus Christ. Baligtad na ngayon. Kaya sino na ngayon na may tunay na pagpupuri? Eh di mga Gentile, na kung saan meron mga true churches na mga Gentile nations. Like here in the Philippines, meron tayong nilang mga true churches na makilala. Eh di sila na ngayon makakapagpuri sa tunay na Diyos. Ngayon ba? So, naging posible na yan. Why? God broke His silence in Acts 17, 23. Basahin natin. Acts 17, 23. Ito yung the unknown God. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, and Him declare I unto you. So yung unknown God, bakit unknown? Hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos eh. Pero nung ginawa ng Panginoon, verse 29, 29, for as much then, as we are the offspring of God, you ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. 30. And the times of this ignorance God winked up, but now commanded all men everywhere to repent. Anong ginawa ng Panginoon? God broke His silence. In the Old Testament, tahimik lang ang Panginoon. Hindi lang sa 400 silent years, kundi ang kanyang pagkilos, bansang Israel lang eh, wala siya kung may kilos. Pero sabi rito, the times of this ignorance, God winked up. Alam niyo po ba ang nasesig? Saan lang gagaling ang mga ligtas? During Old Testament time. Meron bang nasesig ng mga Gentile? During Old Testament time? Meron kaya sa Gentile? Wala. Kasi ang mga kaligtasan ay sa mga Jews. Why? Only the Jews have the Bible. Pwede mo bang ihiwalay ang salvation sa Bible? Yes or no? Pwede bang masave ang tao na walang Bible? Walang preaching of the Bible? Walang preaching of the truth of God? Meron bang masasave o wala? Ang sabi ng Bible, faith cometh by? Kailangan meron silang mapakinggan na preaching. Eh wala pa namang preaching ng araw eh. Saan lang meron word of God? Di ba Israel lang? Meron bang masasave among the Gentiles? Wala. Wala akong nasasave na Gentile during Old Testament time. Ang naliligtas lang ang mga Jew. And the rest of the world, pinabayaan na lang ng Panginoon na mamatay na hindi makaligtas. Pero mga kapatid, finally, God broke His silence. Sabi sa 30, and the times of this ignorance, God winked up. But now, commanded all men everywhere, hindi lang sa Israel,
sa buong mundo, nanawagan ng Panginoon ng pagsisisi. Nagtatag siya ng iglesia, at ang kanyang iglesia ay kumalat sa buong mundo. Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ye shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and where? To the uttermost parts of the earth. Dati, hindi concern ng Panginoon sa ibang panig ng mundo. Israel lamang ang kanyang ministeryo. Israel lamang may pangangaral. Israel lamang ang may Bible. Pero ano po nangyari? Pinag-utos na ng Panginoon ang buong mundo po ay marating ng kanyang salita. Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kaya posible na ba ang worldwide? Posible na ho ngayon. Dahil worldwide, nagkalat na ang mga churches. And out of these churches, nagkakaroon ng genuine praise, genuine worship. Sabi sa Ephesians 3:21, unto Him, the glory in the church, throughout all ages, world without end. Amen. Check natin yan, no? Ephesians 3, go yan. Tama ba yung sinasabi ko? Ephesians 3:21. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So sana po nag-glorify ang Panginoon ngayon? Sa mga churches, sa lahat ng panahon, wala nang matatag ang church, ang institution ng church, nagkaroon na po ng genuine worship, genuine praise and glorification sa mga churches ng Panginoon. So this time, worldwide worship is possible. Ngayon, let's talk about the reason. Reason for praise. Balikan natin ang Psalm 117, verse 2. Bakit i-worship ang Panginoon? Ano po ang reason na binigay sa verse 2 of Psalm 117? What is the reason given us? For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. So ano pong dahilan ng ating pagpupuri? Alam niyo po, sa parte ko, umabot na ako sa ganung level. Naabot ko na yung level na ako po'y labis-labis ang pasasalamat kapag biglang sumasaksak sa utak ko yung biglang nagsisink in. May mga tayo na rin, biglang nagsisink in sa akin yung realidad na save out. Nang kahulugan ng save, hindi ako pumunta na yan. Sa lahat ng kasalanan ko, napatawad ako. At dahil doon, sa langit ako pumunta. Kung hindi nangyari yun, impyerno baksak ko. Hindi ko pwedeng ipagpalit yan sa pera. Kahit na bigyan mo sa lahat sa akin ng pera at impyerno ang punta ko, hindi ko ipagpapalit yun. Huwag lang ako nato na impyerno. At yun ang nakamdan ko. Alam niyo kung hindi kayo ligtas? Alam niyo kung hindi tayo ligtas? Imagine ba ninyo impyerno? Patungo ka tiyak doon. Pero nagbago. Nung naligtas ka, niligtas ka ng Panginoon. Pag yan po, naalala ko, harap may kabog sa dibdib ko na, paano pala kung di ako sa'yo? Kapag nang biglang kala at kabog sa dibdib ko na, paano pala kung di ako sa'yo? Grabe, walang hanggan na. Day and night, you will be tortured day and night and suffer in the lake of fire forever and ever. Pero niligtas ka ng Diyos dyan. At hindi ito natapos. Sa langit ka padadalhin. Hindi lang na hindi ka na tututungo sa impyerno, niligtas ka, tiyak na papunta ng impyerno. Malaking bagay na hindi ka pupunta ng impyerno, di ba? Malaking bagay na yun. Pero matindi yun, hindi ka na nga pupunta ng impyerno. Sa langit pa tayo dadalhin ng Panginoon. Umabot na ako sa punto na kapatid na paulit-ulit sumasagi sa isip ko yan. Pagka naalala ko yan, sari-saring reaction, halo-halo. May reaction ng takot at kaba na paano kung di pala kasi impyerno, pinuntahan ko, mabuti na lang at doon ko sumunod. At ang isa pang feeling na dumadating sa akin yung pasasalamat.
sobrang pasasalamat na ligtas ako ng Diyos ano, sa dami-dami ng tao. Ano? Hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo masyadong pogi. Nagkagandahan. Pero ikaw yung nagkaroon ng atensyon sa Panginoon. Ikaw ba yung napansin ng Panginoon, binigyan ng kaligtasan? Diba? Padalangin ko, sana tayo umabot sa ganyang level na-appreciate natin niya. Kasi kapag ka masyado mo nang alam yan, minsan nawawala na yung dating sa'yo, meaning parang pa-ordinary na lang sa'yo. Alam mo lang save lang, pero parang walang masyadong impression sa dibdib mo, sa puso mo. Parang pa-ordinary lang sa'yo. Pero kapag ka na-realize mo yan, yun ang ibig sabihin yung ma-realize mo, maligtas ka at hindi ka na pupunta ng impyerno, sa langit ka pupunta. Wala kang dahilan para manlamig eh. Diba? May dahilan ka bang panlaligan sa pagpuri sa Panginoon? At magiging pakiramdam mo kahit wala nang sasama sa akin eh. Kahit mag-solo ako, hindi pa rin ako maaawat sa pasasalamat sa Panginoon eh. Maaawat ka pa ba sa pagpapasalamat? May makakapigil pa ba sa iyo sa pasasalamat sa Diyos? Sa ginawa niya sa iyo? Diba? Madadala ka pa ba ng problema mo na papanghinain ka niyan sa pagsimba mo, sa pagganap mo sa pagkulit sa Diyos? Hindi ka pang hihinain yan eh, kasi grabe yung ginawa sa iyo ng Diyos, niligtas ka, tapos kaunting lang eh. Panginoon, tamlay mo na ako kasi bigat ng problema ko. Ako, wala ba lang sa kaniligtas ng Diyos? Diba? Yung problema mo, yan ang problema mo, yung pagkalaki lang ng problema, sinod ng Panginoon, di ba? Alam mo ba na napakalaki ng problema sinod ng Diyos sa'yo? Maliit lang yung problema mo na yan, tapos sabi mo, Panginoon, hindi mo na ako disimba, kasi may problema ako ngayon. Parang mga kapatid, it's a bit off, parang it's far-fetched. Mali. The more na may problema tayo, dapat ka na mas lalong kumakapit sa Panginoon, di ba? Sana nga lang pasahan mo eh. Sana nga lang palalapitan mo, tapos bibitaw. Kumbaga, totoo nun yan, sa kumakapit sa atin. Pero pag kapit na tayo, mabuti nga, kinakapitin tayo eh. Kung ikaw lang kumakapit, ako, tagal ka nang napalayo kasi bitaw ka na eh. Mabuti na lang, kahit bumitaw ka, hindi siya nabitaw. Di ba? Pasalamat tayo na kahit bumibitaw tayo sa kanya, siya hindi nabitaw sa atin. Ano? Mali po yun. Kung tayo ng mga problema, tapos dapat masikip tayo, kakapit sa Panginoon. Hindi yung mas lalayo pa kasi parang tatampo. Mali po yun. Higit natin dapat nalapitan ng Panginoon. Alalahanin yung kanyang, di ba sabi, count your blessings. Huwag mo i-count yung mga wala. Huwag mo i-count yung mga nawala sa iyo, o mga wala pa, yung mga dapat nasa iyo na ina-expect. Huwag mo i-count yun. I-count mo yung blessing na nanibigay na ng Panginoon, di ba? Count your blessings, name them one by one. So, nalulungkot tayo kasi nakafocus tayo sa wala eh. Masyado tayong naging short-sighted. Masyado ba lang naging wala. Samantalang yung napakaraming nga sa paligid mo na nabibigay, hindi mo nakakita. Mo ka lang nag-concentrate sa wala. Samantalang yung napakaraming pagkalaki-laki na nasa iyo, hindi mo nabibigyan ng pansin. So, panalangin ko po na sana tayo bubot sa punto na magiging mapagpasalamat. Si Paul, naramdaman ko yung feeling ni Paul sa 1 Thessalonians 2:13. We are bound to give thanks always. We are bound to give thanks always, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Pagpasalamat niya na walang pati, na pinili kayo na baligtas. Ang dami kayang tao. Ang dami. Binigyan din ng chance sa makarinig. Many are called through gospel preaching. But out of the many that are called through preaching, very few are chosen. At nataon na kasama ka doon sa few. Hindi ka ba magtatalon sa papuri niya, pasasalamat? Tumama nga lang ng one for all, one for one, nagtatatalo na sa 10,000. Nagtatatalo na sa 20,000. Tayo, hindi ba tayo magtatatalo na sa dami-dami ng tao, tayo yung niligtas?
Di ba? Sana naglululundag yung puso natin. Matuwa. Tatatalon tayo sa kagalakan na kahit mahirap tayo, mayaman tayo sa langit. Hindi tayo magdudusa sa impyerno. Kaya ako lang mo, kahit nga wala ang langit eh. Okay na, wag lang mapunta na impyerno eh. Amen? Yung wala lang impyerno, okay na ako kasi walang langit. Wag lang mapunta na impyerno. Pero ang tindi ng bayan ng Diyos. Wala na nga yung impyerno, hindi ka na dadalhin doon. Daling ka pa sa langit sa kanyang piling. Di ba? So, ano dapat natin isuklit sa Diyos? Ang tungguri ng paglilingkod na linggo lang tayo magsisimba. Kapag Miyerkules eh, wag na. Parang hindi tama. Hindi tama. Parang hindi yun ang deserve. Yung ganun kalaking pagpapala, hindi niya deserve na tratuhin ng ganito. Paglingkuran niya ng ganyang uri ng paglilingkod. Parang grabe ng ginawa sa'yo. Di ba eh? Halos inialay na ang sarili eh. May ginawa ko mo sa'yo. Halos gusto mo lang ibigay ang buhay mo sa tao yun eh. Dahil sa kabutihan ginawa sa'yo, di ba? Pag meron tumulong sa'yo, napakalaking tulong na naibigay, halos ibigay na ng buhay mo sa kanya eh. Pero pagdating sa Diyos, ano? Ang binigay sa atin sa Diyos, ng Diyos, hindi naman pera eh. Hindi lang naman kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Kaligtasan. Pero anong may susukli sa Diyos? Wala. Palamig. Palamig na paglilingkod. Paglilingkod na by convenience. Kung kailan lang libre, kung kailan hindi pagod. Libre ang schedule. Kung kailan lang maisip. Hindi deserve ng Panginoon yung ganyan uri ng paglilingkod. Sana po tayo ma-realize natin yan, ang ating malaking pagkukulang. So, bakit daw po tayo maglingkod sa Panginoon? Bakit magpuri? According to verse 2, because of the greatness of the kindness. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Ano ang pagkakaiba ng love sa mercy? How would you differentiate love and mercy? Ang love may exist between two equals. Pero ang mercy, can it exist between two equals? Nakukuha niyo ba ibig sabihin? Kung pantay lang kayo ng kalalagayan, pwede ba mag-exist ang love? Pantay lang kayo? Yes. Pantay lang kayo ng kalagayan. Yung pantay ang kalagayan, pwede mong i-apply ang mercy sa pantay? Hindi. Ang mercy, ini-apply lang yan ng tao mas angat ang kalagayan at ibinibigay niyan sa nasa mas mababa. Nakukuha niya ang pagkakaiba? Hindi mo pwedeng sabihin na naawa ko sa'yo, ipantay lang naman kayo ng kalagayan. At sinasabing ginawa, mas mababa ang kalagayan at ang nagbibigay ng awa ay yung mas mataas mas angat ang kinalagayan. So ang love nag-exist between the Father, Son, and Holy Spirit. Pero ang mercy, hindi nila pwedeng i-apply sa sarili nila dahil pantay-pantay lang sila eh. Kaya kanino lamang pupunta ang mercy? Sa tao. Those people who are in misery. Pag walang misery, walang mercy. Okay? Kaya kanino po ina-apply ang mercy? Sa tao lamang. Bakit? Tao lamang po ang miserable. You know, ang malaking pagkakaiba. And the mercy of God, the kindness of God to us is great. Ano ba yung mercy? Kung wala ka nang magawa sa sarili mo, talagang nag-aantay ka na lang ng kung may maawa sa'yo. Dahil kahit sa ating ng angulo, wala tayong magagawa. Ang dapat sa atin, maparusahan. Pabayaan na lang. Pero ano lang ang nagtulak, kung kaya tayo naligtas. Bakit tayo naging ganito ngayon? Ialisin na lang ng Diyos yan. Alam niyo po, pag inaaral ko yung kasaysayan, yung time of the colonization, tama ba ako? Colonization. Yan. Noong ang Portuguese, ang Espanya, ay nagsimulang magkamkam ng mga ibang lugar. Ang China, nakita lang Sprati, kanila na raw. Nakita yung Panatansyon, kanila na raw.
Nakita ng Espanya ang Pilipinas, binago ng pangalan, ginawa ng and last is Las Filipinas in the name of King Philip II of Spain. Totoo lang, hindi naman yung tao, dapat tayo ma-discover eh. Bakit? Dati na may tao rito eh. Anong discover? Bago pa ang Espanya, andito na mga Chino, andito na mga Hapon, nakikipag-trade na tayo sa mga Dutch. May nakikipagkalakalan tayo. No? So, Magellan did not discover the Philippines. Columbus did not discover America. Dati lang may mga tao, masabihin discover. Diba? Pero, sabi nga, all things work together for good. Out of this colonization, ano po ang naging blessing? Yung gospel. Dahil kung wala pong colonization, ang Amerika, hindi na nag-interest na mag-colonize. Actually, tayo lang ang naging colony ng atin. Ang US tayo lang eh. Binili tayo sa Espanya. Kaya naging pagmamayari tayo ng US for about 40 years. Until our independence in 1945. 1944. Pero ano po naging blessing yan? Out of these colonizers, ay parating sa atin ng Ebanghelyo. At China, napasok din ng Europe. Pero dahil sa mga Amerikano, mga Europeans, pumasok doon, nagdala rin ng gospel. Kung wala yan, kapatid, ang Asia, anong religion natin? Kung hindi Muslim, ano? Animism, pagsamba sa mga anito, pagsamba sa hangin, sa bangkay, diba sa Benguet, di ba? Mga bangkay nila, pinipreserve. Pino-worship ang ancestor eh. Pinapahiran ng hani at pinapausukan para tinapat. At doon sumasamba sa mga, di ba, mga Chinese, sumasamba pa rin sa mga ancestor, gaganyan-ganyan sa mga larawan ng kanilang mga, di ba, yung antag yan, yung stick, brother. May Taiwanese tayo rito eh. Ayan, yung stick na tawag yung incense. Oh, ancestor yan eh, ancestor ang pinapangalingin. Yan ang religion natin, animism. If not animism, Mohammedanism. Kawawa tayo. But out of these Europeans, out of these Occidental people, may Bible na nadala sa atin. In the 1900s, ang kauna-unahang Baptist nakarating sa Haro, Iloilo. Andun pa ang sulat sa bato. The first Baptist in the Philippines, Haro, Iloilo. First Baptist Church ngayon, evangelical na. Ang pastor, bading na ngayon. Pero in the 1900s, ang ng Baptist doon, andun pa sa epitaph, nakita nyo ba yun? Sa Haro. Andun yun. Naging evangelical na ngayon, tapos ang pastor, Agi. Pablo, Baptist, Bading. Agi. Kaya po nakakalungkot. Pero ano po naging blessing sa colonization? All things work together for good by the mercy of God. Umabot sa atin ng gospel, umabot sa atin ng Biblia. Kaya, ano tayo ngayon? Di ba? Hindi sana, ganyan-ganyan pa rin tayo. Abot kayo eh, grade 1 ako. Pag masakit ang tiyan eh, naglalagay ng suman sa ilalim ng puno, yung tinatali sa sanga. Sino rin yung gumagawa niyan? Nanay Glo? Yung nakakita ko yung pinsan ko, masakit ang tiyan, maglalagay ng suman, tapos itatali dun sa sanga. Kasi meron daw, no? Merong na-offend na, ano, sabi na natatawas, meron siyang napaglaruan, natalisod, hindi kayo ng tawa, sorry kayo, at alayan niya ng suman. Pero alayan. Animistic religion yun eh. Pagsama sa mga anihan dito. Eh, ganyan tayo lang, hanggang ngayon. Walang ano. So, bakit tayo nagkaganito? Nakapagpuri sa Panginoon ng tama? Mercy. By the mercy of God. So, by the mercies of God, sabi ng Bible, present your bodies as a living sacrifice. Holy unto God, it is your reasonable service. So, worldwide worship. Posible na ngayon. Dahil widespread na rin ang gospel. Widespread na ang preaching ng katotohanan. Okay, tayo na ngayon. Magbukas na sa ating mga langit.